Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po, Father Ed. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon, the Feast of the Transfiguration of Christ. Hindi daw po natin makikita ang big picture o yung buong larawan ng isang bagay habang nasa gitna tayo ng pagsubok o ng problema. Kapag pagod po tayo, parang puro dilim ang nakikita natin. Kapag marami pong iniisip, pakiramdam po natin wala na tayong pag-asa kung minsan. Kapag may nararamdaman sa ating katawan, kapag may problema sa pamilya, o kapag tila hindi tayo naririnig ng Diyos, madaling isipin na hanggang doon na lang ang lahat. At marahil iyon din ang naramdaman ng mga alagad bago ang ebanghelyo ngayon. Before the chapter of the gospel reading, unang beses na sinabi ni Jesus, siya ay magdurusa, papatayin, ngunit siya ay muling mabubuhay. At yung mga alagad, medyo nagkaroon ng pagkalito. Nalito sila, nadismaya sila, disappointed sila. Hindi kasi iyon yung inaasahan nila na picture nung Messiah o nung Mesiyas na inaantay nila. Buong akala nila, ito na yung inaantay naming Mesiyas. Pero bakit ganun yung sinabi niya? Siya'y mamamatay, siya'y ipagkakanulo. Pero sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na muli. Ano po? Kaya't bago sila bumaba sa lambak ng paghihirap, yung dalawang alagad isinama muna ni Jesus sa bundok. Iniakyat muna sila ni Jesus sa bundok. Hindi para takasan yung realidad, kundi para makita nila ang katotohanan sa liwanag ng Diyos. At doon sa bundok, nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag ang kanyang mukha na parang araw, pumuti ang kanyang kasuotan, at doon nagpakita sina Elias at Moises. At mula sa ulap, may isang tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. This is a very good reminder for every one of us, mga kapatid sa pananampalataya, na pagbaba nila ng bundok, hindi nawala ang krus. Pagbaba nila ng bundok, hindi nawala yung pagtataksil sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi nawala yung pagpapakasakit. Hindi nawala ang bundok ng Kalbaryo. Pero bumaba sila with renewed minds. May bagong pananaw na alam na nila kung sino talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Ganyan din mga kapatid ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lahat ng panalangin ay hindi nasasagot. Hindi lahat ng sakit ay agad gumagaling. Hindi lahat ng problema ay agad nawawala kinabukasan. Pero kung minsan, binibigyan po tayo ng Diyos ng ating sariling bundok moments sa ating buhay. Ito yung mga sandali na nararamdaman nating totoo yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Marahil, maaari, kapag dumadalo tayo ng misa, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Sa tahimik nating pananalangin, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Habang tayo'y sumasabay sa awitin, sa misa, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. At sa isang tao na nagpapaalala sa bawat isa sa atin, minsan doon natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. O di naman kaya sa simpleng katahimikan kong minsan, habang tayo nagninilay sa ating buhay, kamusta ba nga ba ang aking sarili? Doon natin po minsan na pagtatanto, kasama ko nga pala ang Diyos.
At ang bagay na iyon, ang dapat na tumulak sa atin para magpatuloy sa ating buhay. May ilang mga tao, mga kapatid, matagal nang may iniindang karamdaman. Marami sa kanila nagsasabi, Father, parang hindi pa rin nawawala yung sakit ko, pero iba na yung aking pakiramdam. Hindi dahil gumaan yung kanilang karamdaman o yung kanilang katawan, kundi dahil gumaan yung kanilang puso. Hindi man nagbago yung kanilang sitwasyon, pero nagbago yung kanilang pananaw. At iyon po yung blessing of the transfiguration. Yun po yung biyaya ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro kung tayo yung dalawang alagad, same situation. Sasabihin natin kay Jesus, dito na lang tayo, Lord. Lord, dito na lang po tayo. Gagawa kami ng kubol para sa inyo. Isa sa inyo, isa kay Elias, isa kay Moises. Ano po? Sino ba naman ang ayaw pong manatili sa lugar na walang problema? Sino ba naman po ang ayaw manatili sa presensya ng Diyos? Pero hindi pumayag si Jesus sa dalawang alagad. Dahil ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lamang po para sa mga bundok moments ng ating buhay. Ang pananampalataya ay makikita at mararanasan sa lambak. Mararanasan pagbaba natin ng bundok. Hindi tayo nagsisimba para takasan ng buhay. Nagsisimba tayo upang magkaroon ng lakas para harapin ang buhay. At ang banal na misa, mga kapatid, ay ang bundok natin. Pagkatapos ito, babalik tayo sa realidad ng buhay natin bilang mga tao. Sa tahanan, sa pamilya, sa negosyo, sa opisina, sa trabaho, sa eskwela, ano po. At ang lahat ng iyan, mga kapatid, sa pananampalataya, ay nagpapaalala sa atin na kinakailangan din nating bumalik sa buhay na simple. Kinakailangan din nating bumalik sa lambak para maranasan yung higit na pananampalataya, dulot ng liwanag na nakamtan natin sa bundok na naranasan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't mga kapatid, sa pananampalataya, katulad ng tinig na nagsasabi, pakinggan ninyo siya. Sana pakinggan natin palagi ang tinig ng Diyos at hanapin natin sa ating buhay kung papaano siya nangungusap sa bawat isa sa atin. At kapag nakita at narinig natin ang tinig ng Diyos, sundan natin. Sapagkat iyon yung magdadala sa atin sa tunay na pananampalataya, iyon yung magdadala sa atin sa bundok ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.